Kabanata 61. Mabilis na tumakbo si Selena sa banyo sa likuran niya, binuksan ang isang compartment at pumasok, binuksan ang malaking itim na satchel, naglabas ng mga gamit, at nagsimulang maglagay ng makeup. Paglabas niya ulit ng banyo, si Selena ay isa ng matandang maputi ang buhok. Tumunog ang text message ng cellphone. Kinuha ni Selena ang phone niya at tinignan, galing nga kay Luis. Ang Demon King, Selena. Limitado ka lang na humarap sa akin sa loob ng 5 minuto, kung hindi, i-announce ko agad ang relasyon natin. Fuck. Sinuri ni Selena ang kanyang makeup sa huling pagkakataon, at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa pinakamataong lugar. Walang magawa at balisa ang ekspresyon ni Selena. Ubo-ubo, sumuko ka, ubo-ubo, mabubuting babae, maaari ba ninyong hayaan ang aking matandang babae na tingnan si Aye? Lahat. Huwag pisilin. May isang matandang babae dito. Bienan, bakit mo gustong makilala ang ating Makino? Baka fan ka rin ni Makino. Diyos ko, ang ating Makino ay karapat-dapat na pumatay kapwa bata at matanda. May mga lola pa kaming fans. Lahat, gumawa ng paraan para kay Lola. Lola, ilang taon ka na? Tuldok-tuldok-tuldok, yumuko si Selena, pinalo ang kanyang likod, at paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya. Girl, salamat, 80 na ako, at talagang gusto ko ang binatang ito dahil kamukhang kamukha niya ang apo ko. Ang apo ko ay napakalayo nagtatrabaho, at hindi ko siya nakikita ng ilang beses sa buong taon. Habang nagsasalita siya, nagsimula siyang magpunas ng luha. Makino, narito ang isang tagahanga ng iyong lola. Dapat makilala mo siya. Oo, kilalanin mo siya. Kawawa. Sa masigasig na tulong ng mga fans, mabilis na sumiksik si Selena sa loob. Sa gitnang napapaligiran ng mga tao, hinawi ni Luis ang kanyang hindi makontrol na blonde na buhok gamit ang kanyang mga daliri, tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, at bakas ng pagdududa ang kanyang gwapong mukha, grandma fan. Oo, ang matanda ay 80 taong gulang na. Pumunta ako sa airport para makita ka sa isang mainit na araw. Sabi niya mahal na mahal ka niya kasi kamukha mo ang apo niya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ng mga tagahanga, naglakad si Luis sa isang daanan na ginawa ng karamihan, at nakita ang isang kulubot na matandang babae na nakasuot ng maalikabok na magaspang na damit at nakasandal sa isang tungkod. Ang ekspresyon ni Luis ay naging sobrang baluktot sa isang iglap, ako. Nilunok niya pabalik ang salitang, damo, na may huling onsa ng katwiran. Tinitigan ang lola na may ekspresyon na halos masakaw siya hanggang sa mamatay. Siyempre, lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng 1 segundo, at hindi napansin ng mga tagahanga ang kanyang pagiging abnormal. Apo, mabait na apo, nami-miss ka ni Lola ng sobra. Sabay lakad ni Selena sa katawan ni Luis, ginulo ang kanyang dilaw na buhok gamit ang kanyang mga kamay, at umiyak hanggang sa maduraj ang kanyang puso. Ang maliliit na batang babae sa eksena ay pinanood ang mainit at nakakaantig na tagpong ito, lahat ay umiiyak ng magkakasama, at ang tunog ng mga shutter ng media ay sunod-sunod din. Selena, hintayin mo ako ngayong gabi. Si Luis ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa kanyang tainga at hininaan ang kanyang boses. Apo, bakit pumapayat ka na naman? Mahal na mahal ka ni Lola. Si Selena ay nabighani sa pagtatanghal, at ang pinakamahalagang hairstyle ni Luis ay ipinulupot sa isang manukan. Nang makitang malapit nang sumabog si Luis, ang kanyang manager na si Lei Ming ay nagmamadaling lumabas para iligtas siya. Hoy, bigyan natin ng puwang, ang lola na ito ay sobrang malungkot at medyo mahina, tayo ang mananagot sa pagpapauwi sa kanya. Nanatiling malumanay at maalalahanin si Luis, ngunit palihim na kinurot ang kamay ng isang tao at mabilis na umalis ng airport. Kabanata 62. Sa itim na yaya na van. Magandang apo, alam mo ba kung saan nakatira si Lola? Selena, bakit hindi mo ulit tawagan ang apo mo? Sonzai, paano kung tawagin ko na lang? Ako, lalabanan kita. Halika, natatakot akong hindi ka dumating. Dim babae, tinalo mo talaga ako. Nagkaroon ng ingay sa likurang bahagi, at si Lei Ming, ang ahenteng nagmamaneho sa harapan, ay hindi nakaimik. Luis, sinabi ko sa iyo kanina na hindi mo siya matatalo, ngunit hindi ako naniniwala sa iyo, ngayon ay ayos na.
Ang headline bukas ay magmumula sa malaking dilag ang pag-pick up ng eroplano ay naging matandang babae na sumasakay ng eroplano. Si Luis, na kinurot ng backhand ni Selena, ay puno ng galit. Shut up! Tiningnan ni Laming ang labanan sa likod niya mula sa rearview mirror, at kinukat ang gilid ng kanyang bibig. Selena, pwede bang dahan-dahan lang? Kuya Suan, please, may play, commercial, at advertisement pa siya this month, cover ng magazine. Alam ko, Kuya Ming, ayaw kong sampilan ang mukha ko. Maging tapat ka. Sa sandaling ito, wala ang gwapo at mataas na espiritu ni Luis noong nasa airport siya. Nakaposas siya at nakadikit ang mga kamay sa upuan ng kotse, na para bang ni-rape lang siya ng kung sino. Selena, pinilit mo ako. Sarap sa pagpalo ni Selena, natigilan si Luis at inilagay ang dalawang nakaposas na palso sa kanyang leeg, at saka idiniin ng husto. Pagtingin sa gwapong mukha na biglang lumaki sa kanyang mga mata, walang kamalay-malay na tumalikod si Selena, na may ngiti sa labi. Bakit, kung hindi ka manalo, gumamit ka na lang ng beauty tricks. Nang hahawakan na sana niya ang labi ng kausap, biglang tumalikod si Luis. Ouch! Hahahaha! Tawa ng tawa si Selena kaya tinakpan niya ang tiyan niya at gamulong-gulong. Tara! K.S. dito. Hindi ba ang ganda ng make-up ni Lola ngayon? Nakatingin sa kulubot at popmark na mukha ni Selena, si Luis ay nakahiga doon na parang patay na isda, na walang gustong mahalin. Sa wakas ay natawa na si Selena, at bumangon na humihingal. Bakit, galit na galit ka? Sinong nagsabi sa iyong iframe mo muna ako? Bakit hindi ako makaganti? Balimatard, ang tagal na kitang hindi nakikita, hindi mo ba talaga ako namimiss? Binugbog mo agad ako nung nagkita tayo. Galit na pinandilatan siya ni Luis, bakas sa mga mata nito ang hinaing. Ngumiti si Selena, pag-isipan mo, di ba sinabi ko lang sayo sa airport, miss na miss ka na ni Lola. Upang hindi menas, sa wakas ay sumuko na si Luis sa pakikipag-usap sa kanya, itinaas ang kanyang nakaposas na mga kamay, at galit na sinabing, bilasin mo, kalagan mo ako, saan mo nakuha ang mga posas? Ito ay isang ipinagbabawal na bagay. Hinaplos ni Selena ang kanyang baba. I think I bought this from a sex toy store sa Taobao. 20% off, 9.9 lang. Luis, Laming. Sa pag-aalalang mag-aaway muli ang dalawa, mabilis na iniba ni Laming ang usapan, naghiwalay na ang reporter at ang fans, saan tayo pupunta? Kinuha ni Luis ang isang maliit na salamin upang iligtas ang kanyang hairstyle, at sinabi ng hindi itinaas ang kanyang ulo, bumalik ka sa aking villa sa labas ng lungsod. Agad na umayos si Selena, tapos ibaba mo ako sa gilid ng kalsada, at mag-isa akong sasakay ng taxi pabalik. Oh, gusto mo pang tumakbo ngayong gabi? Tingnan ko kung saan ka pa pwede pumunta. Malungkot na nagngangalit si Luis, pinindot ang central control at nilock ang pinto ng kotse. Nag-blackout si Selena, alam niyang mangyayari ito. Habang nasa daan, habang pinaandar ang sasakyan, mas naramdaman ni Selena na may mali. Bakit pamilyar ang direksyong ito? Jiang Tuhao, may ari-arian ka pa ba sa CTB? Baka nasa Platinum Emperor Palace ang villa mo. Pansamantalang tanong ni Selena. Ngumuso si Luis, oo, anong problema? Huli na para yakapin ko ang hita ko ngayon. Maliban na lang kung tawagin mo akong lolo. Medyo nawala si Selena sa mga sandaling iyon. So coincidentally, nasa Platinum Emperor Palace din ang villa ni Luis. Para sa ilang kadahilanan, ang kanyang utak ay biglang nagsimulang mag-beep ng alarm, na nagbigay sa kanya ng masamang premonition. Kabanata 63. Pagkarating ng sasakyan sa gate, casual na nagtanong si Selena, Luis, anong numero ka nakatira? Bilang 6. Bahagyang nagulat si Selena nang marinig ang mga salita, ito pala ay number 6. Ang mga villa ng Platinum Emperor Palace ay nahahati din sa 3, 6, at 9 na baitang. Ang pinakamaganda ay walang alinlangan ang number 8 na kastilyo kung saan nakatira ang Great Demon King na si Lo. May malaking lake garden sa likod nito, at mayroon ding pribadong golf course, na sumasakop sa pinakamalaking lugar. Susunod ay ang villa number 7 ng Sol sa tabi, at ang number 6 ay kapareho ng laki ng No. 7. Walang nakakaalam kung sino ang may-ari ng number 6 hanggang ngayon, ngunit ito pala ay si Luis.
Nang makitang magdadrive si Lei Ming sa kanan, hindi na mamalayan ni Selena, "Hoy, Kuya Ming, huwag kang pumunta dito, nakaharang ang daan." "Paano mo malalaman na barado ang kalsada?" tanong agad ni Luis. Bumilis ang tibok ng puso ni Selena, at binigyan niya ito ng mahinahong tingin. "Hindi mo ba nakita ang warning sign sa tabi nito?" Sa katunayan, ang bahaging iyon ng kalsada ay binasag ng isang lasing na nagmamaneho na mayamang ikalawang henerasyon, at nakita niya ito ng sarili niyang mga mata nang dumaan siya kahapon. Sinulyapan ni Luis ang warning sign na, "Road Maintenance Ahead," sa gilid ng kalsada, at sinabing, "Oh." Palihim na nakahinga ng maluwag si Selena. Bagaman may lehitimong dahilan siya para manirahan sa Daniel, ito ay masyadong magulo at mahirap ipaliwanag ng malinaw. Isa pang bagay ay mas mabuti kaysa sa isang mas kaunting bagay. Pagdating sa lugar ay bakas sa mukha ni Selena ang hinanakit, gusto na niyang makalusot pa uwi at yakapin si Rick. Bumaba si Lei Ming sa kotse at tinanong si Luis, "Palagi namang may naglilinis dito, para dito ka na direktang tumira. Pagkatapos mong bumalik sa iyong bansa, gusto mo bang tumira dito o ang apartment na inayos ng kumpanya? Kung dito ka nakatira, baka mabagal ang traffic, panggulo." Naisip ni Selena sa sarili, "Huwag dito titira. Kung hindi, ano ang dapat kong gawin kung mabangga ko ito isang araw? Tingnan natin ang sitwasyon, pag-uusapan natin ito mamaya." Walang tiyaga na iwinagayway ni Luis ang kanyang mga kamay, at binigyan si Lei Ming ng mapang-akit na tingin. Bumantong hininga si Lei Ming at tumingin sa kanilang dalawa, at nag-aalalang sinabi, "Huwag kang magpahuli, Luis, huwag mong kalimutan na kailangan mong." Alam ko. Hindi pinansin ni Luis ang hangin at hinayla si Selena papasok ng bahay na parang bandido. Lei Ming, wala na siyang pag-asa na makakabangon silang dalawa bukas ng umaga. Pagkapasok, itinuro ni Luis ang kanyang mga daliri na may matalas na ekspresyon, "Huwag kang makinig kay Kuya Ming, Selena, dapat makipag-away ka sa akin ng 300 rounds ngayong gabi. Tingnan mo kung hindi kita pahirapan hanggang mamatay." Binigyan siya ni Selena ng patagilid na tingin na may pang-aalipusta. "Hehe, halika nga dito." Ang talunang general ay naglakas loob na magsalita ng mga ligaw na salita. "Kukumbinsihin kitang tawagin akong Lola." "Magandang ideya. Lolo siguro ang tawag mo sa akin." Ibinaon ni Luis ang kanyang ulo at hinalungkat ang kanyang malaking malita. "Murang para sa iyo ang pinakabagong kagamitan na dinala ko mula sa ibang bansa." Pagkatapos magsalita, sinulyapan siya nito na punong-puno ng takot ang mukha. "Sige, hugasan mo ang buong katawan ko, sobrang nakakapansin. Gusto mo bang gamitin ang panlilinlang na ito upang bawasan ang pagiging epektibo ng aking labanan?" "Walang hiya, kung matatalo ako, hindi ko aaminin. Susundan kita." Sabihin. Mababa ang umutot, halos kasing ganda ng pagpapababa ng sarili ko. "Sa tingin mo ba magiging maganda ang pakiramdam ko kung gagawin ko ito?" Hinubad ni Selena ang makapal na peluka sa kanyang ulo at inalis ang butones ng kanyang neckline. Siya ay ganap na sinasaktan ang kaaway ng 1,000 at nakakapinsala sa sarili ng 800. Binuksan ni Luis ang malaking screen na TV sa sala at sinimulang i-connecta ang mga wire. "May mga damit ako sa kwarto ko, makikita mo kung alin ang isusuot mo. Bilasan mo, ang aking fighting spirit ay gutom at uhaw na." Walang imak na tiningnan ni Selena ang kanyang excited na munting mukha. Kapag ang ibang tao ay bumalik sa China, palagi silang nakakahanap ng mga maiinit na babae at manliligaw upang makipagtalik. Magaling ang lalaking ito, kinakaladkad siya para maglaro buong magdamag. Ito ay isang snake spirit disease. Kabanata 64, mahusay na nag-install si Luis ng mga kagamitan sa laro, naglabas ng ilang bag ng jelly potato chips at pinatuyong isda mula sa kung saan, nagham ng kanta at kumuha ng isang bote ng masarap na alak mula sa wine cellar. Nakahanda na ang lahat, naka-cross-leg siya sa lupa, at naghahanda na muna para subukan ang kanyang katatasan, nang biglang tumunog ang doorbell sa labas. Agad na nagdilim ang mukha ni Luis, at hindi man lang niya binuksan ang pinto. Agad niyang tinawagan pabalik si Lei Ming na galit, "Huwag mong pinindot. Nangako ako na pupunta ako sa oras bukas ng umaga, hindi ba? Tretuhin mo akong parang isang hayop araw-araw, at huwag mo akong paglaruan. Ipaglaban natin, maniwala ka man o hindi, ako ay titigil." Pindutin ang ano. Si Lei Ming,
na matagal nang naspray sa telepono, ay nasa kawalan. Biglang nabulunan si Luis, hindi mo ba pinindot ang doorbell ko sa labas? Malayo na ang narating ko, at nagmamaneho ako. Inosenteng sabi ni Leming. Sino kaya? Hindi alam ng maraming tao na dito ako nakatira, paghihinalang bulong ni Luis. Hindi kaya nalik ang address. Mag-ingat, huwag buksan ang pinto nang walang pinipili, paano kung ang media? Kasama mo pa rin si Selena. Agad na nagpupuyat na sabi ni Leming. Pinutol ito ni Luis, at walang pakialam na sinabi, tama. Paano kung makita mo siya dito? Walang choice si Leming kundi sabihin, Luis, hindi kita pinag-uusapan. Kahit na gusto mo siyang tulungan dahil sa mabuting hangarin, kailangan mong tanggapin. Nilinaw ni Selena na ayaw niyang sumakay sa iyong bangka. Agad na kumunat ang noo ni Luis, anong klaseng balkon ang magnanakaw? Sino ang tinatawag mong balkong magnanakaw? Ang doorbell sa labas ng pinto ay tumutunog pa rin, bawat 5 segundo, napaka-regular. Hindi ko nasasabihin sa'yo, bubuksan ko na ang pinto. Sino ito ngayong gabing-gabi na? Ibinaba ni Luis ang telepono at naiinip na naglakad papunta sa sala. Sinadya ni Luis na tumagilid para tingnan kung sino ang nasa labas mula sa electronic surveillance, ngunit napatulala siya, na para bang nakakita ng multo. Dim it, Daniel, bakit siya nandito? Sa gate, isang lalaki ang nakasuot ng kulay abong damit pambahay, isang pares ng tsinelas sa kanyang mga paa, at isang bagay na hindi alam sa kanyang kamay. Bagamat casual ang suot niya, hindi maipaliwanag na naramdaman ni Luis ang isang bug zone ng malamig na hangin mula sa glacier na humihip sa ilalim ng kanyang leeg, na nagpang-inig sa kanya. Natarante si Luis na parang kuneho nang makakita ng lobo. Matapos mag-doorbell ng 2 beses, huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Sa sandaling nabuksan ang pinto, ang dating pabaya ay biglang naging magalang, bakit ka nandito? Tumingin sa iyo. Blanco ang sagot ng lalaki. Oh, bilasan mo, pasok ka. Please come in, nagmamadaling pinapasok ni Luis ang mga tao. Casual na sinulyapan ni Daniel ang controller ng laro sa lupa, pati na rin ang mga merienda at alak, at saka umupo sa sofa. Nang mapansin ang titig ni Daniel, bahagyang umubo si Luis para ipaliwanag, aba, nakakapagod ang trabahong ito, bihira lang mag-relax. Hindi pinansin ni Daniel ang tanong na ito, at casual na nagtanong, kailan ka dumating? Hindi nagtagal bago tayo dumating. Matagal na naghanap si Luis at sa wakas ay may nakitang isang bag ng dahon ng tsaa, ngunit walang mainit na tubig, kaya isang bote ng mineral water na lang ang kanyang kinuha sa ref. Hindi pa ako nagpapakulo ng tubig sa bahay, pwede ba itong inumin? Huwag kang mag-alala, aalis ako mamaya. Itinuro ni Daniel ang mga kahon na dinala niya, ibinigay ito sa iyo ng iyong ina. Mabuti naman na magpadala ka na lang ng taong maghahatid sa akin ng mga bagay na ito, bakit ka mag-abala na ikaw mismo ang pumunta doon sa gabi? 100 beses na nagreklamo si Luis sa kanyang ina, bakit niya sila ipapadala dito? Hindi ko alam kung pinakatakot ba siya sa taong ito. Well, hindi na kailangang sabihin, malamang na alam ng kanyang ina ang tungkol dito bago hilingin sa kanya na mag-imbestiga. Kabanata 65. Gaano ka katagal mananatili? Tanong ni Daniel sa tono ng isang matanda at amo. Umupo ng tuwid si Luis, at magalang na sumagot, kung walang aksidente, dapat itong ayusin sa China pagbalik ko sa oras na ito. Kahit na ang lahat ng mga film at television practitioners sa industriya ay nagsisiksikan sa ibang bansa sa mga araw na ito, sa katunayan, ito sa nakalipas na ilang taon, ang domestic film at industriya ng telebisyon ay mabilis na umunlad, at ang merkado ay napakalaki, kaya kinakailangan na mag-aral sa ibang bansa, ngunit sa palagay ko ay hindi dapat ilagay ang kariton bago ang kabayo, at ang ugat at focus ay dapat pa ring ilagay sa China. Tinanguan ni Daniel ang kanyang ulo sa isang pambihirang paninindigan sa kanyang mga salita. Nakahinga ng maluwag si Luis, at pagkatapos ay nag-aalalang nagtanong, kumusta si Rick? Daniel, hindi masama. By the way, dinalhan ko siya ng mga laruan at ilang maliliit na regalo para sa iyo. Balak ko sanang bumisita bukas, pero hindi ko inaasahan na mauna ka. Nagmamadaling inilabas ni Luis ang mga inihandang regalo sa kahon. Daniel, salamat. At pagkatapos ay malamig. Dahil dito,
biglang naging malinaw ang tunog ng tubig na nagmumula sa banyo. Napakamot ng ulo si Luis dahil sa kahihiyan. Natural na naiintindihan ni Daniel ang isang bagay, at tumayo siya pagkatapos ipaliwanag ang ilang mga salita. Aalis na ako, maaari kang bumalik at makita ang iyong ina kapag may oras ka. Okay, magkita na lang tayo. Nagpadala si Luis ng mga tao na parang pinatawag na siya, nang biglang may dumagundong na boses sa likuran niya. Luis, anong klaseng bulok na damit ka? Paano ko maisusuot ang mga ito na napakalaki ng butas sa likod? Si Daniel na napatayo na at aalis na, sinabayan ng boses, at huminto ang buong katawan niya na parang tinapik ang acupuncture points niya. Pagkaraan ng isang segundo, dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang ice blade na tingin ay tumagos sa direksyon ng tunog, barilin. Nakayapak ang dalaga, basa ang buhok, natural na namumula ang pisngi dahil kakaligaw lang, at gulat na nakatayo sa bakana ng paliguan. Nakasuot siya ng malaking t-shirt na panlalaki, na malapit sa kanang bahagi. Isang malaking piraso ang nabasag sa baywang, tumambad ang puting balat na parang jade. Hindi napansin ni Luis ang ekspresyon ni Daniel. Gusto na lang niyang mamatay. Nang makitang aalis na ang Diyos na ito, hindi ba maaaring lumabas ang patay na babaeng ito mamaya? Nabasag ko ito habang nakabike at nakalimutan kong itapon. Kung hindi ka pipili ng napakaraming damit, bakit kailangan mong pumili ng may butas? Walang imak na sagot ni Luis kay Selena, saka napalingon sa kahihiyan. Pagpunta kay Daniel, ipinakilala niya, "Well, this is my friend, Selena." Nang matapos magsalita ay biglang napansin ni Luis na medyo kakaiba ang ekspresyon ni Selena. Ang pagtitig ng diretso kay Daniel ay parang nawawalan ng kaluluwa. Itong dim girl, kahit medyo maganda si Daniel, hindi niya kailangang maging ganito, tirik ang mga mata. Nang makitang ganito si Selena, labis na nalungkot si Luis, at sinabi ng may tuwid na mukha, "Selena, ito ang aking tiyuhin, si Daniel, ang presidente ng Lu Group. Anong ginagawa mong katangahan? Tawagan mo ako." Sa sandaling ito, si Selena, na ang buhok ay tumutulo ng tubig at nakahawak pa rin sa punit na piraso ng kanyang damit, sa wakas ay natagpuan ang kanyang sariling boses, at may napakahiwagang ekspresyon, sinabi ng tuyo, "Tito, Tito." Nagtataka ang tono ng salitang tiyuhin ni Selena, ngunit tila affirmative sentence sa pandinig ni Daniel na para bang tinatawag siyang tito ni Selena, kaya ang mukha na iyon ay nagmistulang isang malaking demonyo na katatapos lang maghugas ng 18 patong ng dugo. Impyerno, ang malamig at nakakatakot na aura sa buong katawan niya ang nagpang-inag sa kanilang dalawa sa takot. Hindi ko alam kung gaano katagal ang kakaibang atmosphere na ito, ngunit ang mga nanlamig na mata ni Daniel ay bumagsak kay Selena. Ang taong sinabi mong gusto mong kunin ay si Luis. Natigilan si Luis sa tabi niya nang marinig niya ito. "Selena, kilala mo ba ang tito ko?" Kabanata 66. Nababaliw na si Selena ngayon, hininaan niya ang boses at sinabing, "Kailangan pa kitang tanungin. Bakit mo kilala si Daniel?" "Luis, sabi na tiyuhin ko siya." "Selena, kung gayon bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga?" "Luis, hindi ka man lang nagtanong." "Selena, paano kayo nagkakilala ng tito ko?" Nagpabalik-balik ang tingin ni Luis sa dalawa, habang tinitingnan niya, mas nararamdaman niyang may mali, ngunit hindi niya masabi kung ano ang mali. It's a long story, hinaplos ni Selena ang kanyang noo na pagod sa pisikal at mental. Ang apat na salitang ito ay para kay Luis at gayon din kay Daniel. Puno ng mga tanong ang ekspresyon ni Luis na gusto niyang itanong, ngunit hindi siya makapagsalita dahil sa presensya ni Daniel. Mabango ang amoy ng dalagang katatapos lang maligo, ang dalawang mapuputi at balingkinitan na binti sa ilalim ng malaking walang laman na t-shirt, at ang isang kamay ay pilit pa ring tinatakpan ang butas ng damit. Ang ganitong uri ng larawan ay nagpapalakas ng dugo ng mga tao gayunpaman, kapag akala niya nasa bahay siya ng ibang lalaki tulad nito, si Daniel ang may ganang sirain ang lahat. Kahit ilang beses nang nawasak ang puso niya, pero sa ilang segundo lang halos hindi na mapansin ng mga tao. Medyo malamig lang ang mukha ni Daniel, sinulyapan niya si Selena at sinabing, "Mananatili ka ba dito o mananatili sa tabi ko?" "Sabay ulit ako." Isang simpleng pangungusap, ngunit tila naglalaman ng 1,000 presyon. Gulat at hindi makapaniwalang tumingin si Luis kay Selena nang marinig ang mga salita. Anong ibig sabihin nito?
Ang dalawa ay hindi lamang magkakilala, ngunit nagsasama rin. Tumingin si Selena sa malamig na si Daniel, pagkatapos ay kay Luis na nag-aapoy ang mga mata, at napalunok ng mariin, ay, mas mabuting bumalik ako. Ang lamig sa paligid ni Daniel ay agad na hamupan ng isang punto o dalawa. Tumakbo si Luis on the spot, at agad na hinawakan ang pulso ni Selena. Ang maganda niyang light blue na mga mata ay puno ng kaba at dinaya na galit. Nangako kang sasamahan mo ako ngayong gabi. As soon as the words fell, Selena wanted to send him to the sky with a suntok. Don't talk about being so ambiguous, okay boy. Tumangala siya kay Daniel, at sigurado, ang nakakatakot na ekspresyon ng lalaking iyon ay halos hindi mapigilan, na para bang ang huling bakod na bakal na lang ang nawawala, at ang halimaw ay lalabas. Binawi ni Selena ang kamay, habang matiag ang kinukumbinsi, Luis, I have to film tomorrow. Di ba sabi ni Kuya Ming may gagawin ka bukas? Makikipaglaro ako sa iyo kapag libre tayong dalawa sa ibang araw. Maganda ba ang laro? Sinadya ni Selena na idiniin ang salitang, paglalaro. Pagkatapos magsalita, mabilis niyang kinuha ang kanyang malaking itim na bag, hinaranggan ang butas sa kanyang baywang, at tumakas sa lugar na ito ng tama at mali nang hindi man lang nagpalit ng damit. Matalim ang tingin ni Daniel kay Luis, saka mahinahong sumunod kay Selena. Nakatingin sa likuran ng dalawa na sunod-sunod na umaalis, at ang mga mata ni Daniel na parang nagmumura bago siya umalis, nag-aapoy ang mga mata ni Luis. Dim ito, hindi katakataka na alam ng babae nang napakabilis na patay ang kalsada. Selena, ang dami mong tinatago sa akin. Sa mga sandaling ito, nanginginig na tumatakbo si Selena pabalik. Nang biglang gumaan ang kamay niya, si Daniel pala ang tumulong sa pagkuha ng malaking bag sa kamay niya. Pagkatapos, sa mabigat na bigat sa kanyang mga balikat, hinubad ni Daniel ang kanyang Amerikana at ipinatong iyon sa kanyang mga balikat. Salamat, nahihiyang pasalamat sa akin ni Selena. Nanatiling malamig ang mukha ni Daniel at hindi sumagot. Okay lang kung sumagot siya, basta may reaction, she will have a way to deal with it, at ito ang pinaka nakakatakot. Kabanata 67, Lubahay. Matapos bumalik sa kanyang silid at magpalit ng kanyang pajama, tumakbo si Selena upang hanapin si Rick sa bilis ng kidlat. Rick, medyo natatakot si Auntie sa dilim ngayong gabi, pwede ba kitang matulog? Likas na tuwang-tuwa si Rick, at masayang ibinigay ang kalahati ng upuan sa kanya. Salamat baby, magandang gabi baby. Ang negang iligtas buhay na anteng-anteng ni Auntie. Aasa ako sa iyo upang iligtas ang aking buhay ngayong gabi. Nakakapanabot ang nangyari ngayon na napakabilis pa rin ang tibok ng kanyang munting puso. Nararamdaman niya na ang malabo na lamad sa pagitan nila ni Daniel ay napakarupok na mababasag kapag hinawakan pagkatapos ng araw na ito. Kung talagang nagbalita siya, hindi niya talaga alam kung paano haharapin ito. Sa kabutihang palad, ang maliit na steam stuffed bun sa kanyang dibdib ay may sobrang sleeping effect, at unti-unti siyang nakatulog pagkatapos huminga ng kalahating oras. Si Selena ay natutulog ng mapayapa, ngunit ang isang tao ay hindi makatulog ng mag-isa, at ang amoy ng sigarilyo sa silid-aralan sa kalagitnaan ng gabi ay napakabigat na kaya niyang lumipad sa mga ulap. Hey, hindi nakakagulat na hindi malaman ni Cheng Feng kung sino ang 2 taong nagbigay ng regalo kay Selena sa set noong araw na iyon matapos maghanap ng napakaraming araw, at isa sa kanila ay naging traidor. Hari ng demonyo. Ngayon lang niya naalala na may grupo sila ng pamilya, at ang palayaw ni Luis sa grupo ay eksaktong kakaibang pangalan, ngunit hindi niya naisip ito noon. Tungkol naman sa lalaking pumirma bilang Is, wala pa ring clue. Sa dilim, kinurot ng lalaki ang kanyang sigarilyo, tumayo at naglakad palabas. Dahan-daang itinulak ang pinto ng guest room, walang tao doon. Bahagyang kumunot ang noo ni Daniel, at lumingon sa katabi. Sure enough, mahimbing na natutulog si Selena habang nakayakap kay Rick. Matalino ang babaeng ito, pero, naisip ba niya na magiging okay ang lahat? Naglakad si Daniel sa crib, dahan-daang inalis ang maliit na kamay ni Rick na nakahawak sa damit niya, at pinalitan ito ng plush doll, at saka binuhat si Selena. Nakasimangot si Rick sa kanyang pagtulog, inabot ang kanyang maliliit na kamay, at niyakap ang manika. Matapos lokohin ang kanyang anak, dinala siya ni Daniel sa master bedroom. Inilagay niya ito sa kama, at pagkatapos ay umupo sa gilid ng kama,
Marahang hinaplos ang buhok, mata, at pisngi ng dalaga gamit ang bahagyang magaspang na mga daliri. Tulad ng isang hayop bago kumain, lubos na matyaga at nag-e-enjoy sa sandali bago kumain. Sa wakas, napabuntong hininga siya, tinakpan ang dalawang malalambot na labi, naglabas-masok, at nakipagugnay sa K.S.'s. Kasing tamis ng inaakala niya. Pagkatapos ang gilid ng mukha, ang earlobe, ay dumulas sa leeg, at sa wakas ay nagtagal sa collarbone. Sa nakalipas na 32 taon, hindi siya umibig kahit kanino, ni hindi niya naramdaman na may halaga sa kanya ang pag-ibig. Para sa kanya, ang pag-ibig na yata ang pinakawalang kwenta, paano kung walang pagnanasa at pag-ibig? Hindi niya akalain na isang araw, ang pag-ibig ay magwawalis sa ganoong kaguluhan na paraan, at ang batang babae na ito na 8 taong mas bata sa kanya ay ginawa siyang isang ganap na kakaibang sarili. Para sa kanya, ang buhay ay hindi na isang malamig na schedule at data, ngunit malambot, pananabik, mainit, matamis, at kasiya siya. Ngunit sa parehong oras, mayroon ding pagkamayamutin, karahasan, impulsiveness, pagnanasa. Sa pag-iisip ng eksena nang makita niya ito sa kinaroroonan ni Luis, ang karahasan sa kanyang puso ay agad na lumabas sa hola, at gumamit siya ng puwersa nang hindi niya namamalayan, at sa sumunod na segundo, nagkaroon ng madugong amoy sa pagitan ng magkadugtong na labi at ngipin. Napakunot ang noo ng dalagang nasa ilalim niya, nanigas ang likod ni Daniel, ngunit sinampal niya ang mga labi niya at nakatulog ulit. Isang walang pusong tingin. Bahagyang hinawakan ni Daniel ang kanyang mapupula, namamaga, at mamasamasang labi gamit ang kanyang mga daliri, kumislap ang mga kislap sa kanyang mga mata, at gusto niyang gisingin siya anuman ang kahihinatnan. Kabanata 68. Sa madaling araw ng sumunod na araw, natural na nagising si Selena pagkatapos makatulog. Nakatulog ako ng maayos kagabi, pero parang may mali. Bakit may batik sa dulo ng dila niya na sobrang sakit? Hindi kaya kinagat niya ito sa isang panaginip nang siya ay nakatulog. Masyadong malupit ang pagkagat sa sarili. Sa almusal, ito ay negosyo gaya ng dati. Mukhang magsisimula na sa trabaho si Daniel ngayon, at nakaupo siya roon at umiinom ng kape at nagbabasa ng dyaryo na nakasuit and tie, ang lamig at ang layo ng ekspresyon niya gaya ng dati na parang walang nangyari kagabi. Nakahinga ng maluwag si Selena, iniisip kong masyado siyang sensitibo. Baka malabo ang pagkakagusto ni Daniel sa kanya, pero hindi naman to the point na magselos dahil sa kanya, di ba? Nagseselos pa rin sa pamangkin ko. Medyo normal ang ekspresyon ni Daniel, ngunit medyo kakaiba ang ekspresyon ni Rick. Buong umaga ay nagtatampo ang munting tinapay na para bang may ninakawan siya ng kung ano. Kinuha ni Selena ang isang sopas dumpling para kay Rick, at nag-aalalang nagtanong, "Baby, anong nangyayari sa iyo? Galit ka ba?" Napasulyap si Rick sa direksyon ng walang pakialam na ama, mas lalo pang nagalit ang ekspresyon nito, ngunit sa pag-aakalang si Tita Selena ang pinakanagustuhan ang ngiti nito, sinubukan pa rin niyang itaas ang gilid ng labi para ay pakitang ayos lang siya. Galit na galit, pero nakangiti pa rin. Nakahinga na ngayon si Selena, at mabilis na tinapos ang kanyang almusal, kung ganoon ay aalis muna ako, dahan-dahan kayong kumain. Ngayon, ang pangalawang grupo ng lalaki, mas mabuting dumating siya ng mas maaga. Nang kukunin na sana niya ang bag at aalis, ang maliit na ban ay lumapit sa kanya sa hindi malamang dahilan, at hinayla ang sulok ng damit nito gamit ang maliit niyang kamay. Naguguluhan si Selena, anong meron? Nang makitang hindi niya naiintindihan, si Rick ay puno ng mga hinaing, na may ekspresyon ng pagbagsak ng pabor, halos umiiyak. Napakamot ng ulo si Selena at pinag-isipan ito ng matagal, hindi niya maintindihan ang kanyang ginawang mali, at sa wakas ay nakatingin lang siya kay Daniel sa dining table para humingi ng tulong. Sinulyapan siya ni Daniel, at bahagyang pinaalalahanan, nakalimutan mong magpaalam. Oo, sorry. Tinampol ni Selena ang noo bago niya maalala. Hindi ko alam kung paano nabuo ang ugali na ito, nagustuhan ito ni Rick, kaya't araw-araw niyang kikis ang maliit na pisngi nito bago umalis, ngunit ngayon ay masyado siyang abala at talagang nakalimutan. Umalis si Selena pagkatapos gumawa ng meme. Kumaway si Rick kay Tita Selena, tumalikod upang harapin ang kanyang ama, at agad na inilagay ang labis na galit na ekspresyon sa kanyang cute na maliit na mukha, isang ekspresyon ng,
Huwag mong isipin na tinulungan mo lang ako, patatawarin kita. Kalmadong humigop ng kape si Daniel na para bang hindi niya nakita ang panlilisik ng kanyang anak. Pasensya na hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, pero gusto ko akong kausapin, magsalita, o isulat ito. Lalong nagalit si Rick nang marinig niya ito. Kahit na sa tulong ni Selena, nakapagsulat lang siya ng mga salita, emoticon, at simbolo. Siya ay hindi kailanman nagsulat ng masyadong mahahabang mga pangungusap, pabayaan na magsalita. Sa wakas, galit siyang sumulat ng isang salita sa carton, magnanakaw, magnanakaw. Sinulyapan ni Daniel ang salita mula sa gilid ng kanyang mata, kunwari ay naguguluhan, ano? Ninakaw ang bahay. Sa pagkakataong ito ay galit na galit si Rick kaya namula ang kanyang mga pisngi, at ibinaon niya ang kanyang ulo at nagsulat ng ilang salita, na nasa Chinese pa rin, ninakaw mo si Tita Xiaoxie kagabi. Sa pagtingin sa pangungusap, kumpleto ang paksa, pandiwa at layon, sa wakas ay nasiyahan si Daniel, inilapag ang pahayagan, kamukha ng kanyang anak, at makahulugang nagtanong, ayaw mo bang maging asawa ko si Tita Xiaoxie? Akin. Sumulat si Rick sa carton. Napataas ang kilay ni Daniel, nakakalungkot na sabihin sa inyo na hindi kayo compatible. Mas bata ka sa kanya ng 19 na taon. Gusto mo bang hintayin ng ibang mga babae ang paglaki mo ng maraming taon? Ibinaon ni Rick ang kanyang sarili sa pagguhit at gumuhit ng sirang itlog. Pagtingin sa parang buhay na kontrabida, sumilay ang ngiti sa mukha ni Daniel, pero totoo naman ang sinabi ko, di ba? Pagkatapos niyang magsalita, huminto siya, at sinabi sa isang nakakapangilabot na tono, pero iba kung siya ang magiging asawa ko, siya ang magiging iyong ina. Ina. Nang marinig ang dalawang salitang ito, natigilan sandali si Rick, at ibinaon ang kanyang ulo sa katahimikan, ang kanyang maliit na mukha ay nagpupumiglas at nag-aalinlangan. Kabanata 69. Ang mga tauhan ngayon ay katulad ng nakagawian, at walang pagbabago dahil sasali sa crew ang pangalawang lalaki. Ang pangunahing lalaki, si Zhou Sizhao, ay napapaligiran ng isang grupo ng maliliit na batang babae na puno ng paghanga na makinig sa kanya na nagsasalita tungkol sa kanyang maluwalhating kasaysayan sa industriya ng entertainment. Yung diamond bracelet na binili niya. Si Selena lang ang sabik na makakita. Kung tutusin, napakarami niyang eksena sa male lead, at malaki ang impluwensya sa kanya ng quality ng male lead. Kinalikot ni Jia Qingqing ang kumikinang na kadena ng brilyante sa kanyang palso, na may mapanghamak na ekspresyon sa kanyang mukha. Sister Susie, tingnan mo kung paano siya naghihintay ng isang lalaki, at sineseryoso niya rin ang mga salita ng direktor, naisip niyang kaya niyang maghintay ng isang lalaki pan-an lalabas. Mukha namang walang magawa si Susie nang marinig niya ang mga salita, at galit na sinabi, ikaw, huwag mo nang i-target si Selena, siya ang may pinakamaraming role sa pangalawang male lead, kaya normal lang na mas bigyan ng pansin kaysa sa amin. Hehe, medyo marami, ang daming scenes at bed scenes. Buti na lang at hindi ko kinuha ang papel na ito noon, kung hindi, pinagsamantalahan ako ng mga tao. Masayang sabi ni Jia Qingqing, at naiinggit na tumingin kay Susie pagkatapos magsalita, Ate Susie, ikaw ang pinakamaganda, ang gwapo ng boyfriend mo, at ang gwapo rin ng partner mo. Sa oras na ito, ang masigasig na boses ni Director Guo Qisheng ay tumunog mula sa pasukan ng studio. Halika, halika, lahat, ang ating pangalawang lalaki na pinuno, ang aktor na gumaganap bilang henyong doktor na si Sun Wanqing, ay dumating na. Lahat, halika at kumusta? Ang mga tugon mula sa mga tripulante ay kalat-kalat, si Zhou Sizhao ay hindi nagpakita ng anumang intensyon na bumangon, at ang mga maliliit na batang babae ay pinalibutan pa rin siya, nagsusumikap na hayaan siyang basahin ang kanilang mga palad. Pinutol ito ni Jia Qingqing, nang hindi man lang tumitingin sa labas, nag-makeup si Susie at tumayo para hikayatin, kumusta na tayo, lahat tayo ay mga kasamahan. Noon lamang nag-aatubili na sinundan siya ni Jia Qingqing palabas ng banyo. Natural, lumipad kaagad si Selena, itinutok ang kanyang ulo upang tumingin sa labas. Sa sumunod na segundo, ang buong katawan niya ay parang hinampos sa ulo ng Nine Heavens Thunder. Ang lalaki sa tabi ng direktor ay, ang kapansin-pansing gininto ang buhok na iyon, kahit na gusto niyang linlanggan ang kanyang mga mata na siya ay mali, imposible.
Bakit ang pangalawang lalaki ay ang lalaking iyon? Ito, hindi, ay, talagang, nang. Sa direksyon ng pinto, ang field manager na si Xiao Li ay biglang sumigaw ng malakas, "Aa!" Sumimangot si Jia Qingqing, "Baliw. Anong sinisigawan mo?" Nang matapos siyang magsalita, nakita niya ang lalaki na sumusunod sa direktor sa pintuan mula sa gilid ng kanyang mga mata. "Ah!" Sigaw niya sa sarili. "Anong mali?" Tanong ni Susie. "Jiang, Luis. Ate Susie." Si Luis talaga. Tuwang-tuwang kinurot ni Jia Qingqing ang braso ni Susie. "Ano?" Napatingin si Susie sa direksyon ng kanyang tingin. Nakita ko ang direktor na naglalakad sa harapan na masayang naglalakad, na may napakaasikaso, at sa tabi niya ay isang blonde na lalaki, nakasuot ng napakauso na color contrasting shorts at t-shirt, na may isang kamay sa bulsa, at ang kakaibang ekspresyon sa mukha. Ang mayabang at makulat na yapi, nang ngumiti siya at tumingin, nagpakita siya ng napaka-cute na maliliit na ngipin ng tigre. Luis, ang pangalawang lalaki ay si Luis talaga. Maging si Susie ay nabigla sa resultang ito. Sa sandaling ito, ang maliliit na batang babae na nakapaligid kay Zhao Sizhao ngayon ay sumugod sa pintuan na parang isang grupo ng mga gutom na lobo. "Oh, Luis. Si Luis ba talaga? Nasilaw ba ako? Bilasan mo akong kurutin." "Oh my God. Ito ay talagang isang aphrodisiac para sa paglalakad. Ang gwapo kaya. Ang gwapo kaya ng legs ko. Balita ko may milk powder si Luis." Kahit na ang isang 80 taong gulang na babae ay hindi siya pakakawalan. "Huwag mo akong pigilan, sa wakas nakilala ko na ang totoong tao, matutulog na ako sa kanya." Ang buhay na wala si Luis ay iba sa inasnan na isda. Kabanata 70. Sino ang pinakamainit na maliit na sariwang karne sa industriya ng entertainment ngayon? Kahit sino ay magsasabi sa iyo ng pangalang ito, Luis. Hindi pa rin matanggap ni Jia Qingqing ang katotohanang ito hanggang ngayon, at marahas na nagpabalik-balik, may problema ba? Hindi ba nagsufile si Luis sa ibang bansa? Kahit na bumalik siya sa China, paano siya gaganap bilang isang maliit na male lead? Napaisip si Susie, hindi naman daw male lead si Luis. Bukod dito, ang pangunahing mamumuhunan ng palabas na ito ay Empire. Bakit siya, isang maunlad na artista, ay pupunta upang maglaro? Ngayon lang, si Jia Qingqing, na natutuwa na hindi niya kailangang pagsamantalahan, ay nababaliw, dimit. Bakit nangyari ito? Bakit ang swerte ni Selena? Akin dapat si Luis, akin. Lahat ng ito ay dahil walang kahihiyang inagaw niya ang papel ko. Ang ibang mga nanonood ay tumingin kay Jia Qingqing ng may kaunting simpatiya, at hindi nagulat sa kanyang kabaliwan. Dahil alam ng lahat sa entertainment industry na may gusto si Jia Qingqing kay Luis, at minsan ay ipinahayag niya sa publiko ang kanyang pagmamahal kay Luis sa Weibo. Bagamat hindi siya pinansin ni Luis, madalas pa rin siyang mag-repost ng impormasyon na may kaugnayan kay Luis sa Weibo, na parang isang fangirl, tingnan mo. Kinailangan ni Guo Qisheng ng maraming pagsisikap para tuluyang pakalmayan ang grupo ng mga baliw na batang babae, at hindi niya napigilan ang panunokso. "Luis, tingnan mo, nabighani ka sa mga maliliit na babae ng aming crew. Okay lang ang treatment sa gwapong lalaki." Sinunod ni Luis ang sinabi ng direktor at nagbiro, "Direktor, hindi mo ba narinig? Gusto lang nila akong matulog, kaya dapat protektahan mo ako." "Hahaha, okay lang. Ang CP mo ay si Meng Chang, ang God of War, at pinoprotektahan ka niya. Oh, by the way, nasaan si Selena? Kanina mo pa ako hinahabol bago mo tinanong kung sino ang pangalawang male lead niya, bakit wala kang nakikita ngayon?" "Meron na." Hinanap ni Guo Qisheng ang isang tao sa lahat ng dako. Pinulot ni Luis ang gilid ng kanyang mga labi na may kalahating ngiti, dahil ba tinatakot kita? Posible talaga na halos lahat ng batang babae sa bansa ay tagahanga mo, baka si Selena din, baka dahil nakita niyang natakot ang kanyang idolo. Tumawa si Guo Qisheng. Habang nag-uusap ang dalawa, lumapit sa kanila si Selena. Sa isang maikling panahon, ang ekspresyon ng mukha ni Selena ay walang kapintasan, at iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa taong nakaharap sa kanya ng may ngiti. "Kumusta, Senior Jiang? Ako si Selena, isang karangalan na makatrabaho ka." Bagamat kasing edad ni Luis si Selena, mas naunang pumasok si Luis sa industriya kaysa sa kanya at senior siya, kaya dapat maging magalang ang ugali nito.
Hello. Itinikom ni Luis ang kanyang mga labi, inabot ang kanyang kamay upang bahagya siyang kalugan, at halos itapon ang kanyang kamay sa susunod na segundo anuman ang kanyang kilos. Halos maduraj ang buto nitong dim girl. Pinilit ni Luis ang kanyang gwapong ekspresyon, at biglang may napagtanto, Selena, ikaw pala. Ano, magkakilala kayo? Nagulat si Goo Kisheng na nasa gilid nang marinig niya ito. Hindi lang ang direktor, kundi ang mga mata ng lahat sa production team ay nakatutok kay Luis. Ngumiti nang makahulugan si Luis, natural. Naririnig ang hindi maliwanag na tono ng kabilang partido, at nakita ang kakaibang mga mata ng lahat na nakatingin sa kanya, galit na galit si Selena na nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Halos hindi niya mapigilan ang prehistoric power sa kanyang katawan para matalo siya. Nang makitang namutla sa galit ang mukha ni Selena, dahan-daang sinabi ni Luis, nagtrabaho kami noon sa Bluebird, noon. Oh, bakit hindi ko narinig na sinabi ni Selena? Nagulat si Goo Kisheng. Pakiramdam ni Selena ay parang nakatakas lang siya sa kamatayan, basang-basa ng pawis ang kanyang likod, at mahinhin na sumagot, Director Goo, isa lang akong martial arts stand-in para sa bida, kaya mahirap para kay Senior Jiang na maalala ako. Tuwang-tuwa si Goo Kisheng nang marinig niya ito, nako, hindi ko inaasahan na magkakaroon kayo ng ganito. Magaling yan. Dahil magkatrabaho na tayo noon at magkakilala na tayong dalawa, dapat wala masyadong tumatakbo. Mas matindi ang laban natin ngayon. Laro ng kalaban. Selena, karibal na eksena. Mas matindi. Ayaw ng direktor. Hindi sila pamilyar. Masayang ngumiti si Luis, okay. Nang makita ang masamang ngipin ng tigre na iyon, gusto ni Selena na bunutin ito. Kabanata 71. Huwag kang mag-alala, tingnan ko kung alin ang pipiliin. Tuwang-tuwang binaliktad ni Goo Kisheng ang script. Sabik na naisip ni Selena, Direktor, piliin ang ika-46 na eksena. Kung hahayaan mo akong maglaro ng palabas na ito ngayon, tiyak na makakapaglaro ako ng napakahusay. Sa eksenang iyon, iniligtas ni Sun Wan King ang isang batang babae noong siya ay nasa kampo ng militar, at pagkatapos ay kinabit siya ng babaeng iyon. Si Meng Chang ay napakainit ng ulo, hindi niya naintindihan ang pagdaraya, at binugbog siya. Tila nakita ni Luis ang kanyang iniisip, bahagyang yumuko at bumulong sa kanyang tainga, Honey, gusto mo ba talagang gampanan ang eksenang binugbog mo ako? Nag-flash si Selena ng 1 metro na parang nakuryente, balimatard, lumayo ka sa akin. Salamat sa lalaking ito, ang kanyang kasalukuyang puot ay napakatatag na kahit 10 toro ay hindi siya mahatak. Naisip na niya kung anong uri ng bagyo ang sasalubong ni na Jia Qingqing at Susie, lalo na kay Jia Qingqing. Ang mga panahon ay sapat na mahirap, at ito ay lumala. Si Selena ay tiyak na mabaygo. Imposibleng ayusin ng direktor ang eksenang binugbog siya nito noong unang araw na dumating si Luis. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, ika-37 eksena pa lang. Kabisado na ni Selena ang script, at pagkatapos ng kaunting pag-alala, naalala niya ang plot ng eksena ika-37, at ang kanyang mukha ay naging madilim sa lugar. Bagamat hindi ito bed scene o scene, hindi ito mas maganda. Ito ay isang eksena kung saan binastos ni Meng Chang si Sun Wan King. Tinawag ng direktor ang dalawa at nagsimulang sabihin sa kanila ang tungkol sa dula. Ang pamilya Meng ay naging mga general sa loob ng maraming henerasyon at nakaipon ng mga tanyag na pagsasamantala sa militar. Ang mga salita ng mataas na meritorious service ay naglagay sa mansyon ng general sa panganib. Ang banal na mahistrado ngayon ay katamtaman at hanggal, at nakikinig siya sa paninirang puri, na humantong sa pagkamatay ng ama ni Meng Chang. Sa kabutihang palad, ang panganay na kapatid ni Meng Chang na si Meng Changfeng ay nagawang kunin ang posisyon ng kanyang ama ng mag-isa, na ginagawang walang pakialam sa buhay ni Xiao Chang, nakikipaglaban sa mga manok at tumatakbong aso buong araw, at pagiging isang maliit na demonyo sa lungsod ng Changgen. Nang banggitin ng direktor ang maliit na dyablo sa mundo, sinulyapan ni Luis si Selena na nakakunot ang mga sulok ng kanyang mga labi, at sinabi sa hugis ng kanyang mga labi, kamukha mo. Hindi siya pinansin ni Selena at seryosong nakinig sa play. Ang munting dyablo na ito, buong araw siyang nagsusuot ng damit panlalaki at hindi naman siya mukhang babae. Hanggang sa siya ay 16 na taong gulang,
nakilala niya si Sun Wan King sa kalye at nahulog sa kanya sa unang tingin. Simula noon, araw-araw na niya itong ginugulo. Nagtaas ng kamay si Luis at nagsalita, "Director, hindi ba ito ang babaeng bersyon ng isang bully na nagnanakaw kay Xiao Baihua?" "Selina, bully ka." Bahagyang umubo si Guo Qisheng, at pinuri, "Luis, naiintindihan mo ng husto, at iyon ang tungkol sa ibig sabihin nito. Kaya ang puntong gusto kong gawin ay nasa nakaraan, gumanap ka ng mga karakter na may malakas at aktibong karakter, ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na sa halip, kaya siguraduhing mag-ingat sa mga conversion." Nang marinig ito, medyo nag-alala rin si Selina. Ginampanan ng lalaking ito ang lahat ng papel ng dominanteng presidente, dominanteng senior, dominanteng prinsipe, at iba pa. Kaya ba niya ang isang bukas at mahinang doktor tulad ni Meng Chang? Mataimtim na tumango si Luis upang ipahayag ang kanyang pangunawa, "Naiintindihan mo ang direktor, ako ang mahina at napipilitin." Nag-aalalang tumingin si Guo Qisheng sa dalawa. Kung tutusin, mas nag-aalala siya kay Selina kaysa kay Luis, nag-aalalang baka ang babaeng tulad ni Selina ay hindi makakilos na parang bully sa kalye ni Meng Chang. "The reason why I chose this scene is that this scene can best reflect the feelings between the two of you. Karamihan sa mga oras sa eksena, ikaw ay mapang-uyam at maamo. Kung maisasagawa mo ng maayos ang eksenang ito, basically the next it's not a big problem." Aba, tumigil na tayo dito, makikita lahat sa practice, mag-makeup at magpalit ng costume. Kabanata 72, si Selina ang unang nag-makeup. Nakasuot ng maayos na pula at puting jangho na batang bayani, may gwapong mataas na nakapusod, makapal na itim na kilay at nakataas na kilay, siya ay bayani at walang pakiramdam ng pagsuwi sa 16 na taong gulang na si Meng Chang na gusto niyang gumanap. Kahit na ang mga palaging tinatanggihan si Selina ay kailangang aminin na ang kanyang imahe ay walang kamali-mali. Nag-aalala si Guo Qisheng na ang gayong magandang aktres na tulad ni Selina ay magkakaroon ng iisang paraan ng pag-arte, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kaplastikan nito, kaya't pinuri niya ang ilang salita ng may kasiyahan, at pagkatapos ay nag-aalalang sinabi niya, "Selina, kailangan mong bitawan mamaya. 1 point, huwag kang pabigatin sa mga idol. Alam mo ba? Kailangan mong maging buhong hanggat maaari sa eksenang ito. Direktor, huwag kang mag-alala, naniniwala akong kaya niya ito." Sa pagkakataong ito ay nagpalit na rin ng damit si Luis at lumabas ng dressing room. The moment Luis opened the curtain and walked out, bumuga ng hangin, at maging si Selina ay napataas ng kilay sa pagtataka. Matapos ayusin ang makeup ay nagbago ang buong kilos ni Luis. Nakasuot siya ng asol na bamboo pattern na gown, ang kanyang mukha ay parang jade crown, at ang kanyang mga kilay ay banayad, na parang lumabas siya sa isang sinaunang painting. Matagumpay na sinulyapan ni Luis si Selina na tulala, at sinabi sa mahinang boses, "Paano na? Hindi ba't ganito ang gwapo ng kapatid ko? Sayang nga lang nasira na agad pagbukas ko." Napanatili ni Selina ang isang mapagpakumbabang ekspresyon na para bang nakikipagpalitan siya ng mga pagkana kay Luis, at nagsabi ng 3 salita, "Napakahina." "Ikaw, anong ako? Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na ikaw ay pinipigilan ko sa buong oras sa dula. Talaga, paano ko naaalala na nag-counterattack ako? Parang isang sex scene ito." Tuldok-tuldok-tuldok, sa hindi kalayuan, pinagmamasdan ni Jia Qingqing silang dalawa na nakasandal sa kanilang mga ulo at napapakagat paminsan-minsan ang kanilang mga tainga, nakaramdam ng sobrang inggit na malapit na silang mawalan ng malay. Pagdating ni Luis, lahat ng atensyon niya ay kay Selina, hindi man lang siya nilingon, ni hindi man lang ito nagkaroon ng pagkakataong kamustahin siya. Si Susie sa tabi niya ay marahan siyang, "Inaaliw, Qingqing, huwag kang magalit, ganito na ang mga bagay, tutal, ang swerte ay bahagi rin ng lakas sa industriya ng libangan." Ang swerte talaga ni Selina, na makasama si Luis acting, I guess after this drama, papasok man lang siya sa ranks ng second-tier actors, even the first-tier actors may be. Hey, sa unang linya, dare to steal my things, do you think I will make her feel better? Ang orihinal na magandang mukha ni Jia Qingqing ay sobrang baluktot at kahindek-hindek sa sandaling ito. "Qingqing, huwag kang masyadong impulsive. Sasanayin ng kumpanya si Selina ng husto. Kung mahulog ka sa kanya, natatakot ako. So what if mag-fall out tayo?
Takot pa ba ako sa kanya, isang vixen na lalaki lang ang nakakabit. Nang marinig ni Jia Qingqing na pinaplano ng kumpanya na sanayin si Selena, mas nagalit si Jia Qingqing. Kung tutusin, close sila ni Selena sa pag-arte, kung papaboran ng kumpanya si Selena, aalisin nito ang kanyang resources sa malaking lawak. Nang makita si Jia Qingqing na lubos na nagalit, lihim na kinulat ni Susie ang kanyang mga labi. Gamit ang saber ni Jia Qingqing, hindi na niya kailangang gawin ito sa kanyang sarili, kailangan lang niyang umupo sa bundok at panoorin ang labanan ng mga tigre. Gayunpaman, ang kamakailang swerte ni Selena ay tila napakabuti, kaya kailangan niyang mag-ingat laban sa. Nasaan si Xiaoqui, handa na ba ang mga props? Tumawag si Guo Qisheng. Halika dito, Direktor, nakikita mo ba ito? Ang prop master ay nagdala ng isang makapal na lubid ng abaka. Tagumpay. Tumanggaw si Guo Qisheng, at pagkatapos ay binati si Luis, Luis, magkakamali ako sa iyo. Huwag kang magkasala, kailangan ito para sa pagbaril. Mukhang dedikado si Luis, at nahiga si Shiren sa isang malaking inukit na kama, hinayaan ang prop master na itali ang kanyang mga kamay at paa. Tama, ang eksenang ito ay tulad ng sinabi ng direktor, napakatindi. Ang pag-amin ni Meng Chang kay Sun Wanking ay tinanggihan, kaya siya ay direktang nakatali sa mansyon. Kabanata 73. Ang maliliit na batang babae sa eksena ay pinanood ang eksenang ito at nagsimula ng isang bagong yugto ng kabaliwan. Ang pagkaalipin ni Makino Pai. Gusto kong itali si Makino at ihagis sa kama sa panaginip ko. Bakit ka excited? Hindi ka nagigising mamaya. Galit na galit ako, galit na galit, bakit ba ang nakakainis na vixen? Tama. I hate it, hindi ba pwedeng sabihin ni Makino sa direktor na palitan siya? Hindi siya sapat para kay Makino. Tuldok. Ahem. Umubo si Guo Qisheng para senyales na tumahimik ang lahat, pagkatapos ay ipinalakpak ang kanyang mga kamay at sumigaw, okay, handa na ang lahat ng departamento. 3, 2, 1, magsimula. Si Selena ay hindi naapektuhan ng mga nakapaligid na talakayan. Nang matapos magsalita ang direktor ay agad na nagbago ang kanyang mga mata. Malinis at malinaw, kasing sigla ng araw, ito ang mga mata ng isang 16 na taong gulang na batang babae, at mayroon ding tamad at walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang damit, itinaas ang kanyang paa, at sinipa ang kanyang pinto. Pagkatapos ay lumipat ang kamera sa gilid ni Luis. Nakita ko ang binata na nakahiga sa malaking pulang kurtina ng kama at nakagapos ang mga kamay at paa, ang kulay na ito ay nagpaputi at nagpapahina ng kanyang kutis, talagang nakaramdam ng matinding molestia at pananalasa sa mga tao. Nang marinig ang tunog ng pagsipa sa pinto, dahan-dahang iminulat ni Sun Wanking ang kanyang mga mata, tinitingnan ang batang babae na lumalakad sa harap ng ilaw sa harap ng kama na may bahagyang nalilitong ekspresyon. Umupo si Meng Chang sa gilid ng kama, at naglabas ng isang oil paper bag mula sa kanyang mga braso. Foxing loose candied chestnuts, isang oras akong naghintay sa pila para kunin, gusto mo bang kainin sila? Inilayo ni Sun Wanking ang kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata, na may saloobin na ayaw siyang makipag-usap sa kanya. Binalatan ni Meng Chang ang isa at itinapon ito sa kanyang bibig, na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, huwag kang kumain. Tapos papakainin kita, sa paraang mapapahiya ka. Ikaw. Agad na binuksan ni Sun Wanking ang kanyang mga mata, 3 punto ng galit at 7 punto ng kahihiyan sa kanyang mga mata, ikaw ay isang babae, paano ka magiging walang hiya? Sinaman siya ng tingin ni Meng Chang at nagtaas ng kilay, nakakahiya. Ano ang silbi ng kahihiyan? Maaari ka bang lumabas at patayin ang kaaway, o makakuha ng asawa? Puno ng galit si Sun Wanking. Ang pamilya Meng ay naging tapat sa loob ng maraming henerasyon, ang iyong mga ninuno ay nakipaglaban para sa bansa sa larangan ng digmaan, ngunit ikaw, buong araw kang walang alam, nang aapi sa mga lalaki at babae, paano ka magiging karapat-dapat sa mga ninuno ng ang pamilya Meng? Matagal nang narinig ni Meng Chang ang mga salitang ito mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hinukay niya ang kanyang mga tainga gamit ang kanyang mga daliri, at may kastanyas sa kanyang bibig. Itinaas niya ang kanyang boses at sinabing, matanda ka na kaya hindi ka nag-asawa ng asawa. May 3 paraan para maging unfilial, walang mga inapo na dakila,
paano ka magiging karapat-dapat sa mga ninuno ng pamilya ng apo mo? Si Sun Wanking ay halos maasar sa kanyang malalakas na salita, at sinabi sa isang mahigpit na mukha, ito ay dalawang magkaibang bagay, lalo na si Sun Moji ay wala dito. Tumakbo si Meng Chang sa gilid ng kama, inihagis ang latigo sa kanyang kamay sa katawan ni Sun Wanking, at sa wakas ay idiniin ito sa kanyang baba, na may ekspresyon sa kanyang mukha na parang tuso at malikot na maliit na sorrow, Dr. Sun, kung hindi, gawin mo. Sa tingin mo ito ay mabuti. Ako ay magiging iyong manugang, at kapag ako ay naging iyong manugang, ako ay makikinig sa iyo sa lahat ng bagay sa hinaharap. Hinayaan mo akong pumunta sa silangan, hindi ako pumunta sa kanluran, hayaan mo akong matutong mabuti, at masunurin akong makikinig sa iyo, kaya't hindi ba nararapat ang ating mga ninuno? Nagulat si Sun Wanking, at isang bakas ng pagmamadali ang dumaan sa kanyang mukha. Ikaw, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Tila natuklasan ni Meng Chang ang bagong mundo, at lumapit, halos hawakan ang kanyang mukha. Hey! Dr. Sun, namumula ka. Actually, gusto mo rin naman ako diba? Paano kung magluluto na lang tayo ng hilaw na bigas? Panipi. Card. Hanggang sa tinawagan ng direktor ang card, iniisip pa rin ng lahat, bakit hindi sila kumilos, bakit hindi nila tinuloy ang pag-arte. Gusto kong patuloy na manood. Gusto kong makakita ng hilaw na bigas na niluto sa lutong kanin. Kabanata 74. Ang mga aktor sa magkabilang panig ay may parehong lakas at mahusay na gumanap, lalo na ang pagganap ni Selena ay nagdala sa kanila ng ganap sa dula, kaya't ang kanilang pagtanggi kay Selena ay nawala. Sa simula, ayaw nilang hawakan ni Selena ang kanilang idolo, ngunit sa huli ay nanawagan sila na gawin ito ng mabilis. Nang makita nilang ginagawa niya ito, tuwang-tuwa sila gaya ng kanilang sarili. Siyempre, pagkatapos nilang matauhan, ayaw pa rin nilang makita si Selena, lahat sila ay umikot kay Luis, nagtatanong kung kumusta na siya, at pinupuri siya sa kanyang natatanging galing sa pag-arte. Bukod kay Jia Qingqing, si Zhao Sizhao marahil ang pinaka-depressed ngayon. Sa orihinal, siya ang may pinakamataas na katayuan sa crew at pinakasikat sa mga babae, ngunit nang dumating si Luis, lahat ng atensyon ay napunta sa kanya, at ang kanyang tagiliran ay biglang nawala. Kung tungkol naman sa pinakamasayang tao, natural ang direktor. Napaka-smooth ng mga ihilang eksenang sinubukan ni Selena at Luis ngayon, may tacit understanding silang dalawa na parang 100 beses na silang nagkatrabaho. Ngunit ngayon para kay Selena, mayroon lamang 8 salita, kahanga-hanga at kahanga-hanga, ang natitirang bahagi ng buhay pagkatapos ng sakuna. Nang malapit nang matapos ang trabaho, napapaligiran si Luis ng isang grupo ng mga tao na gustong mag-imbite sa kanya sa hapunan at linisin siya. Habang nag-iimpake si Selena ng kanyang mga gamit, tumunog ang telepono sa kanyang bag. Matapos tingnan ang caller ID, si Sol. Ang numero ni Sol ay puwersahang inimbak sa kanyang telepono ilang araw na ang nakakaraan. Ano ang tawag sa kanya ng lalaking ito sa ganitong oras? Mukha namang kainahinala si Selena, at nagmamadaling humanap ng sulok para sagutin ang telepono. Kumusta, pangalawang young master? Hoy, maliit, she. Ang boses ni Sol sa telepono ay mahina, na parabang nabutas ang kanyang katawan. Walang imek si Selena, ano bang nangyayari sa'yo? Ano ba, gusto pa kitang tanungin kung anong nangyari? Anong ginawa mo sa kapatid ko kagabi? Galit na tanong ni Sol. Natarante si Selena, anong ibig mong sabihin? Anong magagawa ko sa kanya? Wala kang pakialam sa kanya, kaya bakit ang gulo niya ngayon? Isang buong 12 oras na ang nakalipas mula nang magsimula ang pulong 8:00 ng umaga hanggang ngayon. Negosyo ito ng kumpanya mo, kaya dapat walang kinalaman sa akin, di ba? Baka pumasok lang siya sa trabaho pagkatapos ng mahabang bakasyon, kaya marami siyang dapat harapin. Imposible, matagal ko nang kilala ang kapatid ko, isang tingin lang ay masasabi ko na ang iniisip niya, siguradong may kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Ikaw ang naging sanhi sa amin. Ngayon ay pahihirapan niya ang lahat sa kumpanyang patay. Iginiit ni Sol na siya ang may kasalanan. Nagkamali talaga si Selena, walang magawa niyang sinabi, wala talaga akong ginawa. Ang posible lang kagabi ay pumunta siya sa airport para sunduin si Luis, at pagkatapos ay nabangga siya ni Daniel habang naliligo sa kanyang bahay.
Dahil ba dito? Pero halatang normal naman ang sumunod na reaksyon niya, di ba? Wala akong pakialam, wala akong pakialam. Dapat dahil sa'yo. Ang sakuna ay dulot mo, dapat mong alisin siya. Kung hindi, magiging multo kami pagkatapos ng kamatayan at hindi ka pakakawalan. Ngayon lang pinahirapan at hinimate ang head ng finance department namin, malamang papunta na ang multo niya para hanapin ka. Selena, ano ba naman? Ano ang tawag dito? Binaril siya habang nakahiga. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Ano ang magagawa niya para mailigtas sila? Hindi ba international joke ito? Sa sobrang pag-aalala ni Selena ay nakatanggap siya ng multimedia message. Pinadalhan siya ni Sol ng 2 larawan. Ang isa ay larawan ng isang lalaking nahimate at dinala ng ambulansya, at ang isa naman ay larawan ng buong conference room. Lahat ng nakaupo sa paligid ng mesa ay may panic expression na parang papatayin sila ni Kyu Hawen. Ang dakilang Demon King ay katulad ni Haring Yaman na humatol sa kanila. Sa pagtingin sa mga larawan, tila nakaramdam si Selena ng madilim na air conditioning. Kabanata 75. Naglalaro si Daniel ng The Last Judgment. Doon, bakit niya hinayaang iligtas ang laro? Ang tawag ni Sol sa telepono ay hindi maipaliwanag. Si Selena ay orihinal na nagpasya na palayain siya, ngunit sa ilang kadahilanan, palaging may konsensya sa kaibuturan ng kanyang puso. Depende sa, bakit kailangan niyang makonsensya? Napagpasyahan na niya na iwanan ito, ngunit nagpadala si Sol ding-dong ng isa pang maikling video. Sa video, kasing lamig ng kutsilyo ang titig ni Daniel, at natigilan si Selena. Natigilan siya saglit bago napagtantong tinitingnan niya si Sol. Sol, bibigyan kita ng kalahating oras para gumawa ng bagong plano para sa akin. Ngayon, gawin mo na lang dito. Kung hindi mo kaya, pumunta ka sa finance department para ayusin ang sweldo mo. Pagkatapos ay itim ang screen ng video. Selena. Sa sandaling umitim ang screen, tila nakita niya ang huling madugong sigaw at paghingi ng tulong ni Sol. Kahit na ang isang karaniwang tao na tulad niya ay alam na ganap na imposibleng gumawa ng isang bagong plano sa loob ng kalahating oras. Ngunit, talagang hindi niya alam kung paano siya ililigtas. Mabilis na umiikot ang utak ni Selena, at ang 36 na taktika ni Sun Tzu sa sining ng digmaan ay isa-isang bumabalik sa kanyang isipan. Naghihintay ng trabaho sa paglilibang. Papatayin siya ng multo ni Sol. Mahuli muna ang magnanakaw at hulihin muna ang hari. Si Daniel mismo ang hari. Palibutan si Wei at iligtas si Zhao. Nasaan si Wei para palibutan siya? Maaari ba itong isang beauty trick? Baba. In the end, Selena slapped her head. Oo. Ilayo ang tigre sa bundok. Huminga ng malalim si Selena, kumalma, at diniyal ang numero ni Daniel. Kasabay nito, ang Lu Group. Sa meeting room, nakakonekta ang malaking screen na ipini-project sa mobile phone ni Daniel, na naglalaro ng internal material. Ang mga senior executive sa ibaba ay nanood na may 120,000 ounces ng konsentrasyon, dahil gusto ni Daniel na magtanong mamaya. Kapareho lang ito ng katatakutan bago nagtanong ang guro sa klase noong bata pa ako. Sa pagkakataong ito, biglang tumunog ang cellphone ni Daniel. Hindi man lang ito nilinga ni Daniel, at nag-swipe na lang para sumagot. Pagkatapos, sa sumunod na segundo, lumabas ang matamis at malambing na boses ng isang babae mula sa speaker na nakakonekta sa telepono. Oy Daniel, busy ka ba? Ha? Sa isang iglap, ang mga ekspresyon ng lahat ng nakatataas ay natigilan, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito. Ano ang sitwasyon? Personal phone ito ng amo, di ba? May isang babaeng tumatawag, na may napakagandang boses, na tinatawag siya sa kanyang pangalan. Gayunpaman, ang mas ikinagulat nila ay kung ano ang darating pa. Matapos marinig ni Daniel ang boses na iyon, hindi mahahalata ang aura sa paligid niya. Parang simoy ng hangin mula sa mundo ang humihip sa mga bulaklak ng bana sa tabi ng Naihe Bridge. Si Sol, na abala sa paghabol sa imposibleng plano, ay nasa sabik na napaluha siya nang marinig ang pamilyar na boses ni Selena. Sister-in-law, nandito ka. Sandaling huminto ang boses ni Daniel. Pagkatapos, tinanggal niya ang data cable na nakakonekta sa device at inilagay ang telepono sa tabi ng kanyang tainga. Hindi nagbago ang ekspresyon niya, at ang tono niya ay malamig din. Anong problema?
Gustong umatras ni Selena sa kabilang dulo ng telepono nang marinig niya ang nakakatakot na boses, ngunit sa huli ay kumapit siya at bumulong sa malambot, nagmamakaawa na tono hanggat maaari, "Well, babalik ka ba ngayong gabi? Nangako kami na gusto kong samahan si Rick na kumain ng hotpot ngayon." Sabi ni Daniel sa malamig na mukha, "Busy ako, baka hindi na ako bumalik." Kabanata 76. Matapos tanggalin sa saksakan ang data cable, hindi na narinig ni Sol ang sinasabi ni Selena, kaya nasabi na lang niya na sinasabi nito kay Daniel na bumalik. Matapos marinig ang walang awa na tugon ng aking kapatid, agad akong napasigaw sa aking puso, "Huwag! Bakit wala pang silbi si Selena na lumabas? Papatayin kaya ako ng Diyos?" Mas mahina ang boses ni Selena, "Pero, kung isasama ko si Rick mag-isa, hindi ko alam ang gagawin ko. Paano kung may mangyari na hindi inaasahan? Siguradong gusto ni Rick na magkabalikan kayo. Bumalik ka, okay, sige." Natahimik si Daniel ng 3 segundo, pagkatapos ay sinabing, "Sige, babalik ako." Si Sol ay natigilan sandali, at pagkatapos ay biglang naramdaman na siya ay naliwanagan ng ningning, at siya ay malapit ng umakyat sa langit. Makapangyarihan at dominante ang aking hipag. Alam kong kaya niya. Akala ko sobrang tigas ng ulo ng kapatid niya, pero mayabang lang pala. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Daniel ang 2 salita, "Tapos na ang pulong." Lahat ng nasa ibaba ay nagkatinginan sa isa't isa na walang laman, at hindi makapaniwala na nakatakas sila ng ganito. Bumantong hininga si Sol, "Salamat sa lahat, tinawag ko ang tagapagligtas, lahat kayo ay salamat sa akin." Nang matapos ang pulong, napalibutan si Sol. Ikalawang Young Master, mali ba ang narinig natin ngayon? May babaeng tumatawag kay Mr. Lu. Kung ganoon, sino ang tumatawag? Maaari mong tawagan si Mr. Lu mula sa pulong. Tama iyan. Wala bang tao sa paligid ni Mr. Lu? Aling anak na babae ito? Pangalawang Young Master, mangyaring ihayag ito. Tuldok-tuldok-tuldok, matiim silang tinitigan ni Sol, "Ano ang ginagawa ninyo?" Lahat ay nagtatanong sa akin kung sino ang may anumang intensyon. Gusto mong yakapin ang hita ko? Imposible. Ang hita ng future sister-in-law ko lang ang makakayakap sa akin mag-isa. Huwag mo nang isipin iyon. Lahat, hindi ba pwedeng yakapin na lang nila ang kanilang mga daliri sa paa? Tuldok-tuldok-tuldok, sa sulok ng lungsod ng pelikula at telebisyon, ibinaba ni Selena ang kanyang telepono ng may ginhawa. Sa wakas tapos na. Okay na ngayon di ba? She is really selfless sa mga bagay na halatang walang kinalaman sa kanya. Aalis na sana siya, tumunog ang telepono, at si Sol na ang tumatawag. Second Young Master, anong problema? Hindi ba ayos lang? No, Selena, ang galing talaga ng beauty trick mo. Ang krisis ay ganap na nalutas. Nang marinig ito ni Selena, umitim ang mukha niya, "Anong klaseng beauty trick? Ginamit ko ito ng maayos kaya ito ay isang trick upang ilihis ang tigre palayo sa bundok, okay. May kultura ka ba? Maikling mantika, naiintindihan ko. Ayan, patay na ako. I treat kita ng hapunan sa susunod." Pagtingin sa patay na telepono, hindi nakaimik si Selena. Ano ang alam ng lalaking ito? "Selena, anong ginagawa mo dito?" "Kakain na." Hinanap siya ni Luis minsan. Nag-aalala at kinakabahang tumingin sa paligid si Selena, sinisigurado na walang sinuman sa paligid niya ang nakakita sa kanya na naghahanap sa kanya, at pagkatapos ay nag-relax siya. Pagod siyang napasandal sa malaking pulang haligi ng palasyo sa likod niya at sinabing, "Pumunta ka at kumain, may dala ako ngayong gabi, kaya malamang na hindi ako makakapunta." Ano? Agad na nagbago ang mukha ni Luis nang marinig ang mga katagang, "Ito ang reception ko, at ako ang CP mo. Bakit hindi ka sumama?" Pinisil ni Selena ang kanyang mga kilay, alam ko, mali ako tungkol dito, ngunit mayroon akong napakahalagang bagay ngayon, sa susunod na imbitahan kitang mag-isa, okay." Hindi maganda. Hindi man lang natin nagsiluwis sa kanya, at pagkatapos ay tinitigan siya ng matalim, "Anong mahalagang bagay ang mayroon ka, sino ang makikita mo ngayong gabi?" Mababa ang tono ni Selena nang marinig niya ang mga katagang, "Mukhang walang kinalaman sa iyo ang makikita ko, di ba?" Nang matapos siyang magsalita, naging sobrang pangit ang ekspresyon ni Luis, "Pupuntahan mo si Daniel, hindi ba?"
Kabanata 77. Parang torture na tono ni Luis na ikinakunot ng noo ni Selena. So what if you are? Paano kung hindi ka? Marahas na naglakad si Luis, saka siya tinitigan. Selena, ayaw mo talaga sa buhay mo, kahit si Daniel ay naglakas loob na maglaro, hindi ka ba natatakot na maglaro ng apoy? Masaya akong maglaro ng apoy, kaya mo ba akong kontrolin? Dahil hindi siya nasisiyahan sa tono ni Luis, hindi rin maganda ang ugali ni Selena. Ikaw. Halos tumakbo si Luis, at sa wakas ay sinuntok ang haligi sa likod niya. Selena, hindi kita sinusubukang takutin, ngunit pinapaalalahanan lang kita, kung hindi mo malalaman kung paano ka namatay kapag oras na darating. Hindi mo ba alam? Kilala mo ba kung sino si Daniel? Sa tingin mo, pareho ba siya ng mga kasama mo dati? Pinandilatan siya ng mata ni Selena. Tingin mo tanga ako. Siyempre, alam ko. Kilala pa rin kita. Ano ang mali sa akin? Nakita mo ba akong natutulog kasama si Daniel o ano? Ikaw, unti-unting kumalma si Luis. Sa katunayan, alam niya sa loob-loob niya na hindi maaaring maging tanga si Selena para gawin ang ganoong bagay, kaya pinigilan niya ang kanyang galit, huminga ng malalim at sinabing, "Then tell me, what is this?" Anong problema? Naramdaman din ni Selena na parang bata ang pakikipagtalo niya kay Luis, ngunit ang makita ang taong ito ay masyadong na-stimulate ngayon, at ang kanyang kalooban ay naging irritable, at siya ay sumabog kaagad. Kaya huminahon siya at ipinaliwanag sa kanya, "Iniligtas ko si Rick noon." Medyo nagulat si Luis, "Iniligtas mo si Rick? Anong nangyari kay Rick?" Mahigit kalahating buwan na ang nakalipas, si Little Treasure ay dinala ni Sol sa bar. Upang makatakas sa maingay na mga tao, hindi sinasadyang nagtago siya sa bodega at ikinulong ng hindi mapag-aalinlangan ng mga tauhan. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Luis, "Dalhin mo si Rick sa bar." Katulad ng ginawa ng hindi ko mapagkakatiwala ang pangalawang tiyuhin. At pagkatapos, ano ang kinalaman nito sa iyo? Hindi ba't nag-audition ako sa The World, noong panahong iyon, ikinulong ako ni Janice sa bodega na iyon para hindi ako mag-audition. Maikling ipinaliwanag ni Selena ang nangyari pagkatapos. Matieg ang nakinig si Luis. "Okay, naiintindihan ko. Nakilala mo lang si Daniel dahil niligtas mo si Rick, tapos ang susunod na dapat ay bibigyan ka ng pamilyang Lu ng pera bilang pasasalamat, tapos ga-over, paghihiwalay ng landas. Bakit? May kontak ka pa ba kay Daniel? Nakatira ka pa rin sa bahay niya?" Tinanggal ni Selena ang bahagi kung saan nag-propose si Daniel na ibigay ang kanyang katawan. Nagulat kasi si Rick, nailigtas ko siya at sobrang dependent niya sa akin, kaya pinakiusapan ako ni Daniel na tumira sa Lu residence hanggang sa maging emotionally stable si Rick. Maglingkod bilang tranquilizer ni Rick anumang oras, maintindihan. Nang marinig ito, unti-unting nawala ang galit na ekspresyon sa mukha ni Luis, ngunit medyo kinakabahan pa rin siya, at mamulong, "Sigurado ka bang dahil lang dito? Ilang babae ang gustong magpakasal sa pamilya Lu, at ngayon malapit ka na sa tubig, at ikaw ang unang nakakuha ng 1 buwan. Walang maluho." Tinaas ni Selena ang kanyang kilay, at tahimik na sinabi, "Kung gusto mong pag-usapan ang mga hindi makatwirang pag-iisip, marami akong hindi makatwirang iniisip tungkol kay Rick. Ang cute niya. Gusto ko talaga siyang iuwi at maging munting manliligaw ko." Walang imak na sinulyapan siya ni Luis, hinaplos ang noo nito, at sinabing, "Gayunpaman, mas mabuting huwag kang mag-isip ng hindi mo dapat isipin, ang mayayamang pamilya ay hindi tulad ng iniisip mo." Ngumisi si Selena, "Alam mo ba kung ano ang mayayamang pamilya sa aking imahinasyon? Ang pinakaayaw niya ay ang mga tinatawag na upper class na mga lupon, kung saan ang pagkukunwari at pagiging mapagpanggap ay lahat ay nakasuot ng huwad na maskara. Matapos tuluyang iwan ang pamilya Ning, paano posibleng tumalon muli sa fire pit?" Kabanata 78. Nang makita ang naiinis na ekspresyon ni Selena, nakahinga ng maluwag si Luis. Kilalang kilala niya si Selena at alam niyang ang pinakaayaw niya ay ang pinigilan. Ang background ng pamilya Lu ay malamang na nakakatakot sa kanya bilang isang salot. "Okay, tapos ka na magtanong, ngayon ko naman tanungin ka." Nag-cross arms si Selena at tinitigan siya. Nagkibit balikat si Luis, "Ano ang gusto mong itanong? Hindi ba isang nakababatang kapatid lang si Daniel at walang kapatid na babae? Saan nanggaling ang pamangkin?" Tanong ni Selena.
Nagsindi ng sigarilyo si Luis, at sinabing dahan-dahan, wala akong kadugo sa pamilyang Lo, dahil ang mga lolo't lola ko ay mga kaibigan ng pamilyang Lo. Inampun sila ng pamilya Lo nang mamatay ang aking ina sa isang aksidente sa sasakyan noong bata pa ako. Nakilala siya ng nanay ko bilang isang foster daughter, kaya ayon sa seniority ko, kailangan kong tawagan si Daniel na tito. Kaya ganito, binigyan siya ni Selena ng hindi nasisiyahang tingin, tumigil ka sa paninigarilyo. Huwag mo akong kabitin. Bakit huminto sa paninigarilyo? Kumunat ang noo ni Luis. Kailangan mo ba ng dahilan para itigil ang masamang bisyo? Sa simula, hindi ko alam kung sino ang nagsabi sa akin na kung uminom ka ngayon, lasing ka ngayon, kung may sigarilyo ka, maninigarilyo ka ngayon, at ang mga huminto sa pag-inom at paninigarilyo ay tulala lahat. Nabulunan si Luis, ang kanyang sigarilyo habang nagrereklamo, masasabi ko sa iyo na nasabi ko na sa iyo ang lahat, may itatanong ka pa ba? Oo naman. Kinagat ni Selena ang kanyang mga ngipin at tinitigan siya, sabihin mo sa akin ang totoo, bakit mo kinuha ang papel ni San Juan King? Hindi lamang ito ang pangunahing lalaki, ngunit hindi ito ang papel na karaniwan mong gustong gawin. Ang implikasyon ay sinadya siyang parusahan ng lalaking ito. Mukhang inosente si Luis, ano bang masama kung ako ang humawak sa lead role? Sino ang nagtakda na hindi ako maaaring gumanap sa pangunahing papel? Ano ang mali sa pagharap ko kay San Juan King? Gusto kong baguhin ang paraan ng pag-arte ko at hamanin ang sarili ko, hindi ba? Laging subukan ang isang estilo na mas nakakainip. Hindi ba maganda ang performance ko ngayon? Ang saya-saya mo na inaasar ako. Natutuwa ako sa laki mo. Bukas at the latest, iiyak siya. Sige, hindi na kita kakausapin, babalik ako, nangako ako kay Rick na sasamahan ko siyang kumain ng hotpot ngayon. Nag-aalalang sinulyapan ni Selena ang oras sa kanyang telepono. Mukhang hindi masaya si Luis, kasama ko rin ba ang tiyuhin ko? Siyempre sabay tayo. Hindi ako nangangahas na ilabas si Rick mag-isa. Kung may mangyari, kung sino man ang dapat sisihin. Sa sobrang galit ni Luis ay hindi niya napigil ang sabihin, alam mo pa ba? Si Rick ang lifeline ng buong pamilya ni Lo, lalo na ang pangalawang elder, na masakit sa mata. Kung may nangyaring mali, ililibing kitang buhay kahit ano ay posible. Bakit mo ipinipilit na kunin itong mainit na patatas? Hindi natuwa si Selena nang marinig niya ito. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ang hot potato, ang cute ng little treasure ko. Ngumisi si Luis, nasilaw ka yata sa kagandahan ng isang tao. Kapag may nagmamakaawa sa iyo, nakakalimutan mo ang lahat. Naiinip na sabi ni Selena sa kanya, tapos na, huwag ka nang magsalita, okay. Hindi ba ako mangangahas na sumang-ayon sa kahilingan ng dakilang Demon King na si Lo? Maglakas loob ka bang gawin ito para sa iyo? Tignan mo ang kinatatakutan mo, takot na takot ka sa akin maging tita ka. Tiyo, nanay, nabalot ng sakit si Luis sa salitang, tiya, at hindi na nakapagsalita. Mabuting bata, tinapik ni Selena ang ulo ng aso ng isang tao, sinamantala ito, at tumakbo palayo. Matapos kunin ang kanyang bag at ipaliwanag sa direktor at sa iba pa na may gagawin siya at hindi siya makakadalaw ngayong gabi, nagpaalam si Selena at umalis. Pagtingin sa likuran ng dalagang nagmamadaling umalis, natatakpan ng makapal na yelo ang mukha ni Luis. Kabanata 79. Nang matapos ang trabaho, sa wakas ay nakahanap si Jia Chingching ng pagkakataon na ipakita ang kanyang pagkamapagpatuloy, at ang mas perpekto pa ay wala si Selena, kaya nahihiya siyang lumapit kay Luis. Kuya Luis, saan tayo kakain? Paano ang pagpunta sa Baichuan Hotel para sa seafood? Ang aking ama ay isang miyembro doon, at maaari niyang direktang ipasok ang kahon kapag siya ay pumunta doon. Nagunat si Luis ng walang interes, kalimutan mo na, pagod ako ngayon. Naging balisa si Jia Chingching nang marinig niya iyon, ngunit ngayon ang iyong unang araw sa set, kaya dapat mong kainin ang pagkain na ito. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Luis nang marinig ito, sino ang nagtakda na dapat kang kumain sa unang araw? Kung gusto mong kumain ng marami, kumain ka ng sarili mo. Sa katunayan, alam ng lahat na hindi masyadong maganda ang ugali ni Luis sa pribado. Kapag siya ay nasa mabuting kalooban, siya ay magkakaroon ng magandang ugali. Kung siya ay nasa masamang kalooban, kung gayon. Pero ngayon,
Halatang wala sa magandang mood ang munting ninuno. Si Jia Qingqing ay nagmamadali, at ang kanyang mga mata ay namula sa lugar. Sa tingin ko ito ay magalang. Kuya Luis, bakit mo nasabi iyon? Ano ba, sino ang kapatid mong si Makino? Saglit na inis si Luis, at sisabog na sana nang makita ni Guo Qisheng, na nasa tabi niya, na hindi maganda ang sitwasyon. Gumawa siya ng napapanahong rescue at sinabing, subukan natin sa ibang araw, pagod talaga si Luis ngayon. Dapat ay nagpahinga siya sa unang araw upang maging pamilyar sa kapaligiran, hindi ko inasahan na mag-shoot ng ilang mga eksena ng direkta. Babalik ang lahat para magpahinga ng maaga ngayon, at walang pagmamadali para sa hapunan. Okay then, pagkababa ng hagdan, at tubili na tumango si Jia Qingqing, at kasabay nito ay muling kinasusuklaman si Selena sa kanyang puso. Sinisi niya si Selena sa buong araw na pumalit kay Brother Luis at nagpapagod sa kanya. Ni ayaw niyang kumain. Ibinaba ni Jia Qingqing ang kanyang ulo at palihim na binuklat ang ilang larawan sa album ng kanyang telepono, na may malisyosong ngiti sa kanyang mga labi. Selena, maghintay ka lang, tiyak na babayaran kita. Tuldok, lubahay. Baby, bumalik ako. Pagdating niya sa bahay ay agad na naalis ang pagod ni Selena sa maghapon. Nang marinig ni Rick ang boses niya, tumakbo siya para salubungin siya, hawak ang isang baso ng malamig na juice sa kanyang kamay. Baby, napaka-caring mo, mahal kita. Kinuha ito ni Selena at nilagok, saka masayang sinabi, Tara, ihahatid ka ni Auntie para magpalat ng cute na damit, mamaya na tayo kakain hotpot. Si Rick, na dati ay pumunta sa attic sa sandaling marinig niya na siya ay lalabas, hinayaan siya ni Selena na akayin siya sa hagdan ng masunurin at maayos. Sa kwarto, hinayaan niya itong subukan ang mga damit para sa kanya isa-isa. Ang isang ito ay masyadong plain, ang isang ito ay masyadong mapurol, ang isang ito ay masyadong boring. Diyos ko, sino ang bumili ng mga damit na ito para sa iyo? Anong aesthetics? Hindi na kailangang magtanong, dapat ay ang iyong ama. Nakalimutan ba niya RU5 instead of 35? Hinanap ni Selena habang nagrereklamo, at sa wakas ay may nakita siyang kasiya siya mula sa ibaba ng cabinet. Wow! Ang cute nito. Isang maliit na puting short-sleeved shirt na may hood, dalawang mahabang tainga ng kuneho na nakasabit sa sombrero, na ipinaraise sa mga overalls, at isang malaking bulsa sa mga overalls, na parang jingle cat. Tingnan mo ang estilo. Ito ay binili para sa iyo ng iyong pangalawang tiyuhin. Ang iyong pangalawang tiyuhin ay lubos na maaasahan sa bagay na ito, ang mga bata ay dapat magsuot ng ilang maganda at masiglang damit. Naisip ni Selena sa kanyang sarili tumango siya bilang kasiyahan, at pagkatapos ay nagtanong, Baby, paano ito? Gusto mo ba ang isang ito? Kung hindi mo nagustuhan, hahanapin ka ulit ni Auntie. Hindi nakalimutan ni Selena na humingi ng opinyon ni Rick, bagaman palaging sumasang-ayon si Rick sa kanya sa bawat oras. Sure enough, walang pag-aalinlangan pa ring tumango si Rick sa pagkakataong ito. Kaya masayang tinulungan ni Selena si Rick na magpalat ng damit. Kabanata 80. Matapos tulungan ang maliit na Bon na magpalat ay pumasok na rin si Selena sa kwarto para magpalat ng damit. Nagkataon naman na may damit din siya na halos kapareho ng kay Rick, kaya't inilabas niya ito at sinuot kaagad, saka pinares sa isang pares ng maong na overall. Matapos magpalat ng damit at lumabas si Selena ay agad na nagliwanag ang mga mata ni Rick nang makita siya. Tumingin siya kay Selena, pagkatapos ay sa kanyang sarili, ang kanyang maliit na mukha ay puno ng kaligayahan at kasiyahan, at inabot niya upang hawakan ang mga tainga ng kuneho sa kanyang sombrero, halatang tuwang-tuwa na magsuot ng kaparehong damit ni Tita Selena. Matapos makapaghanda ang dalawa, may tunog ng makina ng sasakyan sa pintuan. Bumalik na si Daniel. Ang temperatura sa labas ay kasing taas ng 30 degrees, ngunit pumasok si Daniel sa sala na may malamig at mapagmataas na ekspresyon na para bang nagmula siya sa isang glacier at snowfield. Nang dama po ang kanyang mga mata sa dalawang tao sa sofa na nakasuot ng magkatulad na damit, na para bang nakasuot sila ng mga damit na inaanak, simula sa kanyang malamig na mga mata, ang buong tao ay natunaw na parang glacier. Natural na cute ang outfit ni Rick. Para naman kay Selena, ang cute na bunny ears at age-reducing bib overalls ay nagpapabata sa kanya, at ang pag-upo sa tabi ni Rick ay mas mukhang isang kapatid. Nang makitang bumalik si Daniel, agad na tumayo si Selena hawak-hawak si Rick,
We are both ready, can we go? Tumango si Daniel, ilang segundong napatitig ang mga mata sa dalaga bago lumayo, let's go. Pagkasakay sa kotse, tuwang-tuwang tanong ni Selena, Hoy, Daniel, sa tingin mo ba ay cute ang mga damit ng ating munting kayamanan? Matagal kong hinanap bago ko ito nakita. Cute, sagot ni Daniel habang nakatingin sa dalaga sa rearview mirror. Pagmamalaki ni Selena, sasabihin ko lang. Dapat akong bumili ng mas maraming magagandang damit para kay Rick sa hinaharap. Huminto si Daniel, pagkatapos ay may inilabas na itim na card sa kanyang bulsa, at iniabot sa kanya. Ano, para saan ito? Napakurap si Selena, tinitingnan ang maalamat na unlimited overdraft black card na ngayon lang niya nakita online. Daniel, bumili ka. Selena, hindi ba niya sinasadya? Bakit ka naghahadjust ng pera sa mga tao nang walang sinasabi? Forget it, since binigay ko na lahat, bibili tayo ng mas magagandang damit para kay Rick mamaya. Pagdating sa lugar, naunang bumaba ng kotse si Daniel, pagkatapos ay pinagbuksan silang dalawa ng pinto ng kotse sa maamong paraan, sumulyap kay Selena at nagtanong, kaya mo ba? Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting nasanay si Selena sa mixing paraan ng pagsasalita ni Daniel. Alam niyang sinadya niyang tanungin ito kung may problema ba sa pagpapakita sa publiko ng ganito. Napakamot ng ulo si Selena, ayos lang. Iilan na ang nakakakilala sa akin ngayon, at ganito pa rin ang pananamit ko. Pagkatapos magsalita, naglabas siya ng isang pares ng bilog na amber frame na walang lente mula sa kanyang bag at isinuot ito, okay lang yan. Tumango si Daniel. Sabay silang tatlo na naglakad papunta sa hot pot restaurant. Tamang-tama ang pagtatansya ni Selena sa kanyang sarili, talagang walang nakakilala sa kanya. Gayunpaman, nakalimutan niya ang tungkol kay Rick at Daniel. Masyadong nakakapansin ang mag-ama, lalo na kapag magkasama ang matanda at nakababata, halos patayin ang lahat ng mata. In fact, very eye-catching din si Selena ngayon, dahil nagpapanggap siyang magulang ni Rick. Tingnan mo ang mag-ama dyan, sobrang gwapo. Ang mga malalaki ay gwapo at ang mga maliliit ay cute. Napakaganda din ng nakatatandang kapatid na katabi niya. Napakagwapo ng pamilyang ito. Pinaalis ba ni tatay ang magkapatid? Nasaan si mama? Nang marinig ang pangungusap na ito, halatang dumilim ang mukha ni Daniel. Buti na lang at sinabi ng lalaking katabi ng babae sa pagkakataong ito, anong klaseng ama ang nagdadala ng mga kapatid? Tatlo ba itong pamilya? Ang babaeng iyon ay halatang asawa ng lalaki at ina ng bata. Hindi pwede. Mukhang napakabata ng babaeng iyon. Ano ang alam mo? Mag-asawa lang. Iba ang tingin ng lalaki sa babae. Okay. Halatang ganyan ang tingin niya sa asawa niya.